Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Akin ka at akin ka lang. Hindi iyon ang mga salita ng pag-ibig. Isa iyong babala. Hindi kailanman humingi ng kaguluhan si Lorin Cruz sa pagitan ng pag-aalaga sa kanyang may sakit na kapatid, pagkalunod sa utang, pagtatrabaho na mahahabang oras sa isang coffee shop, at pag-aaral hanggang madaling araw ay akala niya ang survival na lamang ang natitira sa kanya. Pagkatapos ay dumating siya, si Lorenzo Velasquez, CEO, bilyonaryo, gwapo, mapanganib. Hindi siya naniniwala sa pag-ibig, hindi siya nagpapakita ng kahinaan, at hindi niya kailanman at hindi kailanpaman nilalabag ang sarili niyang mga patakaran. Hanggang dumating si Lorin para kay Lorenzo. Si Lorin ay tukso na nakabalot sa kainosentihan. Isang palaisipan na hindi niya dapat galawin, isang apoy na hindi niya mapatay, at isang babae na para dito ay handa siyang labagin ang lahat ng patakaran. Ngunit sa isang mundo kung saan ang tiwala ay nakamamatay at ang pagkahumaling ay malalim, kailangang magpasya ni Lorin. Babantayan ba niya ang kanyang puso o hahayaan niyang ariin ito ni Lorenzo ng pira-piraso? Akin ka at akin ka lang. Hindi iyon mga salita ng pag-ibig. Isa iyong babala. Ang boses ni Lorenzo Velasquez ay mababa, rehistrado sa tono ng isang lalaking sanay na susunod ang lahat ng kagustuhan. Sa loob ng mamahaling opisina na yari sa salamin, pakiramdam ni Lorin Cruz ay siya ang pinakamaliit na nilalang sa buong mundo. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang mesa ng CEO. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tray ng kape na kanina pa sana niya naibigay. Kundi hindi lamang siya nakatigilan sa matalim na titig ng lalaki. Hindi kailanman humingi ng kaguluhan si Lorin sa pagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Si Miel na may sakit, ang tambak na bayarin sa ospital, ang 3 trabaho sa isang araw at ang pag-aaral hanggang madaling araw, ang survival, ang tanging direksyon ng buhay niya. Ngunit ngayon, ang survival na iyon ay nasa ilalim ng mga kamay ng taong nasa harap niya. Mr. Velasquez, karagdal na tawag ni Lorin. I just came here to deliver your coffee. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo. Ang kanyang suit ay tila kasing tigas ng kanyang disposisyon. Siya ang bilyonaryong kinatatakutan at hinahangaan sa industriya. Gwapo, mapanganib, at may reputasyong hindi nagpapakita ng anumang bahid ng kahinaan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Lorin. Kape? Ulit ni Lorenzo sa isang malamig na tono. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila isang maninila na palapit sa kanyang huli. Hindi kape ang kailangan ko, Lorin. Ang kailangan ko ay isang taong hindi ako tatanungin kung bakit at susunod sa bawat utos ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Lorin. Alam niyang ito na ang sandali, ang alok na magbabago ng lahat. Napag-alaman ko ang sitwasyon ng kapatid mo. Dagdag ni Lorenzo. Huminto siya sa mismong harapan ni Lorin. Sapat ang distansya para malanghap nito ang mamahaling pabango ng lalaki. I can pay all your debts. I can pay for the best treatment for your sister. But you have to give me your time, your loyalty, and your presence 24/7. Napaawang ang labi ni Lorin. Ano? Ano pong ibig ninyong sabihin? Humakbang si Lorenzo at inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Lorin. Ibig sabihin, simula ngayon, hindi ka na magmamay-ari ng sarili mong oras. I'm buying your life, Lorin. At sa mundo ko, ang bibilhin ko, hindi ko hinahayaang makuha ng iba. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lorin na hindi lang utang ang nakataya sa kontratang ito, kundi ang kanyang kalayaan at posible ang kanyang puso na matagal na niyang kinalimutang magkaroon ng laman. Deal? Tanong ni Lorenzo habang inilalahad ang kanyang kamay. Tiningnan ni Lorin ang kamay na iyon. Isang kamay na kaya magpaikot ng mundo at kamay na ngayon ay pilit siyang hinihila sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang papasukin niya.
Ang hangin sa loob ng opisina ay tila biglang naging manipis, dahilan upang mahirapan si Lorene na huminga. Ang kamay ni Lorenzo na nakalahad sa kanyang harapan ay tila isang kadenang bakal na nakahandang ikulong sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Deal? Ang tanong na iyon ay hindi lang isang alok, iyon ay isang bitag. Tumingin si Lorene sa malaking bintana sa likuran ni Lorenzo, kung saan tanaw ang mga gusali ng syudad na tila maliliit na laruan. Para sa iba, ito ay simbolo ng tagumpay. Para kay Lorene, ito ay simbolo ng mga taong may kapangyarihang magdikta ng kapalaran ng iba. Mr. Velasquez, panimula ni Lorene. Pinipilit na maging matatag ang boses kahit pa nagwawala na ang kanyang kalooban. Kailangan ko ang tulong ninyo para kay Miel. Pero hindi ko maibibigay ang sarili ko bilang isang anino. Tumawa si Lorenzo, isang maikli, malamig na tawa na walang bahid na saya. Lumapit siya ng bahagya, sapat upang masilayan ni Lorene ang talim ng kanyang mga mata. Anino? Hindi, higit pa roon. Ikaw ang magiging mukha ko sa labas at ang tagapag-alaga ko sa loob. At ang unang patakaran ko ay simple lang. Huwag kang titingin sa ibang direksyon kung nasaan ako. Kinuha ni Lorenzo ang isang dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Lorene. Isang kontrata. Basahin mo. Utos niya. Ang bawat pahina ay nagsasaad ng mga hangganan. Kung lalabag ka, ang suportang ibinibigay ko sa kapatid mo ay mawawala sa isang kisap mata. Binuksan ni Lorene ang dokumento. Ang mga nakasulat ay hindi lamang mga teknalidad ng trabaho. Ito ay mga listahan ng pagkontrol. Bawal makipag-usap sa ibang lalaki na walang pahintulot. Bawal lumabas ng mansyon ng hindi kasama ang security at kailangan sumunod sa kahit anong oras na ipatawag siya. Napaka-inhumane naman ito, pulong ni Lorene habang binabasa ang huling pahina. Inhumane? Sagot ni Lorenzo habang humahakbang pabalik sa kanyang swivel chair. Ang kanyang postura ay relax ngunit may otoridad. Ang mundo ay hindi humane. Lorene, binibigyan kita ng seguridad na hindi kayang ibigay ng kahit sinong lalaki sa coffee shop na pinagtatrabahuhan mo. Ngayon, pipirmahan mo ba o ililigpit ko na ang offer ko? Tumingala si Lorene. Nakita niya ang imahe ni Miel sa kanyang isipan. Ang maputla nito mukha. Ang bawat paghinga nito na nakadepende sa mamahaling gamot. Alam niyang ito na ang huling barahan na mayroon siya. Dahan-dahang kinuha ni Lorene ang ballpen sa tabi ng dokumento. Ramdam niya ang bawat tibok ng pulso sa kanyang daliri. Sa bawat titik ng kanyang perma, ramdam niyang unti-unti niyang binibitiwan ang kanyang pagkatao. Loreen. Nang matapos siya, kinuha ni Lorenzo ang papel. Binasa niya ito na may kasiyahan sa mga mata. Welcome sa mundong to, Lorene. Simula ngayon, ang buhay mo ay hindi na pag-aari ng tadhana. Pag-aari na ito ng mga Velasquez. Tumayo si Lorenzo at lumapit sa kanya. Inabot nito ang kanyang baba at itinaas ang mukha ni Lorene upang magtagpo ang kanilang mga paningin. Umuwi ka na. Ayusin mo ang gamit mo. Susunduin ka ng sasakyan ko mamayang 6:00 na gabi. Huwag kang susubok na tumakas dahil alam nating dalawa na walang lugar sa mundo kung saan hindi kita mahanap. Nang lumabas si Lorene sa opisina, pakiramdam niya ay wala na siyang kaluluwa. Naglalakad siya sa hallway habang ang bawat yabag niya ay tila tunog ng rehas sa isang kulungan na unti-unti nagsasara. Ang sasakyan na sumundo kay Lorene ay hindi ordinaryo. Ito ay isang itim na sedan na may tinted na mga bintana. Tila isang kabaong na may gulong na humahatak sa kanya patungo sa isang hinaharap na hindi niya kayang hulaan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Velasquez, napanganga si Lorene. Ito ay isang kastilyo sa gitna ng syudad. Matayog, madilim, at nababalot ng mga matatandang puno na tila mga daliring nakikipag-agawan sa langit. Walang mga ilaw na nakabukas sa labas. Tanging ang malalaking gate lamang ang bumukas para sa kanila. Pagbaba niya, sinalubong siya ng isang matandang kasambahay na si Manang Rosa. Ang mukha nito ay blanco, walang emosyon, parang maskara. Iha, sundin mo lahat ng utos ni Senyor Lorenzo. Boses na puno ng babala ang binitiwan nito. Dito, ang bawat padere may tenga at ang bawat pagkakamali ay may katumbas na presyo. Inihatid siya sa isang silid na nasa 3 palapag. Ito ay elegante, malalambot na carpet, kurtinang telang seda, at isang kama na mas malaki pa sa buong kwarto na iniupahan niya dati. Ngunit ang bawat sulok ay malamig. Hindi ito tahanan. Ito ay isang display case para sa isang mamahaling bagay. Maya-maya pa, bubukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo ng walang katok.
Nakatanggal na ang kanyang necktie at ang mga unang butones ng kanyang puting polo ay nakabukas. Dahilan upang lumitaw ang kanyang maputing dibdib. Ang aura niya ay mas mapanganib kaysa noong nasa ospital siya. Gusto mo ba ang kwarto mo? Tanong ni Lorenzo habang naglalakad palapit sa kanya. Masyadong malaki. Sagot ni Lorene, pilit na umiiwas ng tingin. Dito ka matutulog at mula ngayon, sa bawat pagkakataong kakain ako, narito ka. Sa bawat pagpupulong ko sa bahay, narito ka. You are my shadow, Lorene. Di ba sabi ko, hindi ka dapat tumitingin sa iba? Biglang hinawakan ni Lorenzo ang kanyang baywang at hinila siya ng malapit. Ramdam ni Lorene ang init ng katawan ng lalaki. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling tabako at matapang na pabango. Bakit? Bakit mo kailangan gawin to? Pabulong na tanong ni Lorene. Ang boses ay nanginginig sa takot at sa kakaibang kuryenteng dulot ng paghawak ni Lorenzo. Mayaman ka, makapangyarihan. Bakit kailangan mong itali ang isang taong tulad ko? Tinignan siya ni Lorenzo ng matagal. May dumaang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na pagiging malupit. Dahil sa mundong ginagalawan ko, ang tanging bagay na hindi ko kayang bilhin ay ang katapatan na walang halong takot. Wika ni Lorenzo. Kaya kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang pag-ibig, ibibigay mo sa akin ang buong atensyon mo. At iyon, Lorene, ay mas higit pa sa anumang perang pambayad ko sa utang mo. Pinitiwan siya ni Lorenzo at tumalikod. Pagbihis ka, may dinner tayo kasama ang aking mga business partners. Huwag mong sisirain ang pangalan ko. Naiwang tulala si Lorene. Napagtanto niya na hindi lang siya basta utusan. Siya ay isang aksesorya. Isang manikang may buhay na kailangan magbukang perpekto habang ang kanyang sariling mundo ay unti-unting gumuguho sa labas ng mga pader na ito. Ang restaurant ay kasing kinang ng mga bituin sa langit. Ngunit para kay Lorene, ito ay tila isang entablado ng pagpapahirap. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na gown na pinapili ni Lorenzo. Kahit pa maganda siya sa salamin, pakiramdam niya isa siyang impostor, isang waitress na nakasuot ng pangreyna. Katabi niya si Lorenzo. Ang lalaki ay kasing lamig ng yelo habang nakikipag-usap sa mga negosyante. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bewang ni Lorene. Isang tahimik na pagpapaalala na pag-aari siya nito. Lorenzo, darling? Isang boses ang bumasag sa seryosong usapan. Dumating si Victoria, isang tanyag na socialite at anak ng isang business rival. Ang kanyang mga mata ay nalunuring tumingin kay Lorene bago tumuon kay Lorenzo. May dala itong alak at ang kanyang paglapit ay masyadong malapit, mas malapit sa nararapat. Hindi ko akalain na may bit-bit kang bago ngayong gabi. Pangiinsulto ni Victoria habang sinusuri ang suot ni Lorene. Saan mo naman napulot ang simpleng babaeng ito? Nanigas si Lorene. Gusto niyang sumagot. Gustong ipagtanggol ang kanyang dignidad. Ngunit naalala niya ang babala ni Lorenzo. Huwag kang titingin sa iba. Huwag kang magsasalita na hindi ko pinahihintulutan. Ramdam ni Lorene ang paghigpit ng hawak ni Lorenzo sa kanyang bewang. Inasahan niya ipagtatanggol siya nito o kahit man lang pagsabihan ng babae. Ngunit nananatiling tahimik si Lorenzo. She's my assistant, Victoria. Maikling sagot ni Lorenzo. Assistant? Oh, please. Humalakak si Victoria at inilapat ang baso kay Lorenzo. Alam nating lahat na ang mga assistant mo ay hindi tumatagal. Gusto mo bang magmerienda tayo mamaya? I have something interesting to show you about your new merger. Kitang-kita ni Lorene ang pagkurap ng mga mata ni Lorenzo. Hindi man lang ito lumingon kay Lorene na para bang wala siyang kasama. Sa loob-loob ni Lorene, isang hapdi ang naramdaman niya, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagkapahiya. Tumayo si Lorene nang biglaan, dahilan upang maingay na tumunog ang kanyang upuan sa sahig. Lahat ng mga mata sa mesa ay napunta sa kanya. Excuse me, pabulong na sabi ni Lorene. Bago nagbadaling lumabas ng restaurant, alam niyang mali ang ginawa niya. Dabag iyon sa patakaran, ngunit hindi niya kaya maupo roon at makitang tinatrato siya ni Lorenzo na parang isang gamit na pwedeng ipagpalit anumang oras. Paglabas niya sa restaurant, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Hindi pa siya nakakalayo ng 10 hakbang nang maramdaman niya isang kamay na humila sa kanya, papasok sa isang madilim na eskinita sa gilid ng building. Ang mga mata ni Lorenzo ay naglalablab sa galit. Anong ginagawa mo? Madiin itong tanong. Ang kanyang mukha ay pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Lorene. Hindi ako manika, Lorenzo. Singhal ni Lorene. Hindi na napigilan ang emosyon. Hindi mo ako pwedeng hayaang mapahiya ng ibang tao. Habang nakaupo ka lang at hinahayaan silang tapakan ako. Tumingin si Lorenzo na matalim sa kanya. At sa isang iglap, tila nagbago ang tensyon. Ang galit ay napalitan ng isang kakaibang aninag. Isang kombinasyon ng pagkabigla at paghanga.
Hindi lumayo si Lorenzo. Sa halip, mas inilapit niya ang kanyang sarili dahilan upang mapaatras si Lorin hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader ng eskinita. Abang ang mata ni Lorenzo ay hindi na lamang matalim. Puno na ito ng isang mapanganib na pagnanasa na hindi pa kailanman nakita ni Lorin. Hindi ka manika. Pag-uulit ni Lorenzo, ang kanyang boses ay nag-iisang madilim na bulong na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Lorin. Kung manika ka, wala sana ako nararamdaman na ganito. Bago pa man makapagsalita si Lorin, mabilis na tinakpan ni Lorenzo ang distansya. Hindi ito halik ng lambing. Ito ay halik ng pag-aari, ng dominasyon at ng pag-angkin. Ito ang sagot ni Lorenzo sa bawat pagsuway na ginawa ni Lorin ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Lorin, ngunit sa gitna ng gulat, hindi niya nagawang itulak ang lalaki. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay kusang humawak sa tela na mamahaling suit ni Lorenzo. Ang halik ay mapusok, tila isang bagyong pilit na naghahanap ng kalmadong sentro. Nang kumala si Lorenzo, pareho silang hinahabol ng kanilang hininga. Ang gabi ay naging tahimik. Tanging ang malalalim na hininga lamang nila ang maririnig. Ngayon, alam mo na, hingal na sabi ni Lorenzo habang ang kanya nooy nakadikit sa noo ni Lorin. Hindi kita hinahayaang mapahiya. Binibigyan kita ng proteksyon. Sa mundong ito, kapag pinatulan mo mga taong tulad ni Victoria, ikaw ang uuwing talo. Hindi ako nakikialam dahil ayoko marumihan ang mga kamay ko sa mga taong hindi mo naman dapat patulan. Pero ganoon na lang ba yun? Tanong ni Lorin. Ang kanyang boses ay basag. Gagamitin mo ang halik para patahimikin ako? Ginagamit ko ang halik para ipakita sa iyo kung sino nagmamay-ari ng atensyon mo. Sagot ni Lorenzo. Muli niyang hinawakan ang baba ni Lorin. Hindi si Victoria ang dapat mong katakutan, Lorin. Ang dapat mong katakutan ay ang sarili mong puso na nagsisimula ng tumibok para sa akin. Tumalikod si Lorenzo at naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Iniwan niyang nakatulala si Lorin sa dilim. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat ng depensa na itinayo niya sa sarili. Ang paghalik ni Lorenzo ay hindi lang isang patunay ng kapangyarihan. Ito ay isang pag-amin na kahit paano naapektuhan siya ni Lorin. Sa loob ng sasakyan, habang bumabiyahe sila pauwi sa mansyon, walang nagsalita. Ngunit ramdam ni Lorin ang tensyon sa pagitan nila. Hindi na ito ang relasyong amo at alipin lamang. Ito na ang simula ng isang mapanganib na laro kung saan ang premyo ay ang kanilang mga puso. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Lorenzo sa kanyang study room at sinarado ang pinto. Naiwan si Lorin sa sala, hawak-hawak ang kanyang labi habang iniisip kung ang halik ba na iyon ay isang sumpa o ang simula ng kanyang tunay na pagkakalunod. Hindi pinalipas ni Victoria ang kahihiyang natamo. Sa mundong kinagagalawan ng mga elite, ang reputasyon ay mas mahalaga pa sa buhay at ang ginawa ni Lorin, ang pagtalikod sa gitna ng hapunan, ay isang insultong hindi niya mapapatawad. Kinabukasan, habang abala si Lorin sa pag-aayos ng mga dokumento sa study room ni Lorenzo, isang tawag ang pumasok sa telepono ng mansyon. Si Victoria ang nasa kabilang linya at nagpanggap itong humihingi ng paumanhin sa nangyari. Lorin, it's Victoria. Gusto ko na mag-sorry sa inasal ko kagabi. Masyado ako naging prangka. Why don't you come to my office? Gusto ko magpadala ng regalo para sa kapatid mo bilang peace offering. Nag-aalinlangan si Lorin. Alam niyang labag ito sa mga patakaran ni Lorenzo. Ngunit ang pangalang Miel ang naging kahinaan niya. Kung may makukuha siyang tulong para sa kapatid, susubukan niya. Nang makarating si Lorin sa opisina ni Victoria, sinalubong siya nito ng isang peking ngiti. Sa halip na regalo, inilapag ni Victoria ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Basahin mo, wika ni Victoria habang naniningkit ang mga mata. Pinuksan ito ni Lorin. Ang mga dokumento ay mga ulat tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng mga Velasquez. May mga ebidensya ng korupsyon, pag-iwas sa buwis, at maging mga lihim na kasunduan ni Lorenzo sa mga sindikato. Alam mo ba kung ano ang pinasok mo? Tanong ni Victoria. Si Lorenzo ay hindi lang milyonaryo. Siya ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng malinis na negosyo. Kapag nalaman ng mga otoridad ang laman ng folder na yan, mawawala ang lahat sa kanya, kasama na ang pangangalaga sa kapatid mo. Nalamig ang buong katawan ni Lorin. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng ibang mukha ni Lorenzo. Isang lalaking walang habas kung pumatay ng kompetisyon. Bakit may pinapakita ito sa akin? Tanong ni Lorin. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Gusto kong maging espiya ka. Diretsahang sabi ni Victoria. Ibigay mo sa akin ang password ng mga private server. Kapag naipasok mo ang virus na ito,
mawawasak ang empire niya at malaya ka na. At syempre ang kapatid mo. Aalisin ko ang lahat ng utang niya at ililipat ko siya sa pinakamagandang ospital sa ibang bansa. Nalilito si Lorin. Ang pag-aalok ng tulong para kay Mialay ang kahinaan niya. Ngunit ang pagtataksil kay Lorenzo ay parang pagpirma sa sarili niyang sentensya ng kamatayan. Kailangan ko mag-isip, sagot ni Lorin. Wala kang oras, banta ni Victoria. Pipili ka, ang lalaking kumuha sa'yo para maging laruan o ang kapatid mong naghihintay ng himala. Paglabas ni Lorin sa gusali, pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Ang mundo ay unti-unting sumisikip. At ang pagmamahal na nagsisimulang sumibol sa puso niya para kay Lorenzo ay nababalot ngayon ng takot at pagdududa. Pagpasok ni Lorin sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan na tila humihingi ng sagot. Nakita niya si Lorenzo sa sala, nakaupo sa isang leather chair habang nagbabasa ng dyaryo. Pagkakita sa kanya, agad na ibinaba ni Lorenzo ang binabasa at tininan siya ng mataman. Saan ka nang galing? Malamig na tanong ni Lorenzo. Nanginig ang mga kamay ni Lorin. Nasa loob ng kanyang bagang virus drive na ibinigay ni Victoria. Ang bigat nito ay tila isang tonong bakal na pilit siyang hinihila pababa. Nagpunta lang ako sa labas. Gusto ko lang kumuha ng hangin. Pagsisinungaling ni Lorin, hindi niya kayang sabihin ng totoo kung aamin siya. Alam niyang hindi lang siya mapapahamak. Maaring madami pa si Miel sa galit ni Lorenzo. Tumayo si Lorenzo at lumapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. 1 kilo sa dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa matinding konsensya. Lorin, ang mga mata mo nagsasabing nagsisinungaling ka. Bulong ni Lorenzo. May nangyari ba? May nananakot pa sa'yo? Sandaling natigilan si Lorin. Ito na ang pagkakataon. Naisip niya. Pero sa kabilang banda, naaalala niya ang mga banta ni Victoria na kapag nagkamali siya, mawawalan ng suporta para sa kapatid niya. Napalunok siya at pilit ng umiti. Wala, Lorenzo. Pagod lang ako sa dami na iniisip ko tungkol kay Miel. Pumuntong hininga si Lorenzo at niyakap siya na mahigpit. Maniwala ka sa akin, Lorin. Gagawin ko ang lahat para maging ligtas kayo. Huwag kang magtatago ng anuman sa akin dahil sa mundong ito. Ang tanging mapagkakatiwalaan mo lang ay ako. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humahati sa puso ni Lorin. Kung alam mo lang, isip niya. Gabi na nang pumasok si Lorin sa banyo. Inilabas niya ang maliit na USB drive. Nakatingin sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay puno ng pagkalito. Kung ipapasok niya ang drive sa server ni Lorenzo, maaari niya iligtas si Miel. Pero wawasakin niya ang lalaking unti-unti na nagpapakita ng ibang mukha sa kanya. Isang mukha na marunong mag-alala, magmahal, at magprotekta. Biglang kumatok sa pinto ng banyo si Lorenzo. Lorin, ayos ka lang ba sa loob? Kanina ka pa roon. Oo, palabas na. Sigaw ni Lorin. Saka ba? Hindi niya napansin na ang USB drive ay nahulog sa ilalim ng cabinet sa banyo. Paglabas niya, bumungad sa kanya si Lorenzo na nakakunot na noo. Tila may nararamdaman na hindi tama. May itinatago ka, Lorin. Ramdam ko. Wala nga. Panggigiit ni Lorin. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Lorenzo at tinawakan ang kanyang mga balikat. Sana ay huwag mong hayaang katotohanan na sumira sa kung anumang mayroon tayo ngayon. Iniwan siyang tulala ni Lorenzo sa kwarto. Hindi alam ni Lorin na sa ilalim ng cabinet, ang USB drive ay naghihintay na matuklasan. Isang lihim na magbabago sa takbo ng lahat. Kinabukasan, maagang gumising si Lorin. Ang kanyang isipan ay balisa. Iniisip kung paano mababawi ang USB drive sa banyo nang hindi napapansin. Ngunit paglabas niya ng kwarto, ang buong mansyon ay puno ng tensyon. Ang mga tauhan ni Lorenzo ay nagmamadaling naglalakad sa mga hallway at ang mukha ni Manang Rosa ay puno ng pag-aalala. Pagbaba niya sa sala, natigilan siya. Nakatayo si Lorenzo sa harap ng fireplace. Hawak-hawak ang isang maliit na bagay sa kanyang mga daliri. Ang USB drive na nawala sa kanya kagabi. Tumingin si Lorenzo sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na mapaglaro. Ito ay puno ng matinding pagkadismaya at galit na pinipigilan. Nahanap ito ni Manang Rosa sa banyo. Panimula ni Lorenzo. Ang boses ay kalmado ngunit may kasamang nakakanginig na awtoridad. Itinanong ko sa sarili ko, bakit may ganitong encrypted device sa loob ng aking bahay? At bakit ito nakatago sa lugar kung saan ka nagpunta? Hindi makapagsalita si Lorin. Pakiramdam niya ay tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Victoria, tama ba? Patuloy ni Lorenzo, humahakbang papalapit sa kanya. Nakipagkita ka sa kanya. Anong ipinangako niya sa'yo? Kalayaan o pera para sa kapatid mo? Lorenzo, pakinggan mo ko.
Simula ni Lorene habang napapaatras. Hindi, sigaw ni Lorenzo na nagpadamba sa mesa ng kape. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang seguridad mo, ang proteksyon mo para sa kapatid mo. Pero ito ang iginanti mo? Isang padibong para sirain ang pangalan ko? Hindi ko gustong gawin yun. Umiiyak ng pagmamakaawa si Lorene. Kailangan ko lang ng tulong para kay Miel. Sinabi niya na kapag hindi ko ito ginawa, mawawala ang lahat sa amin. Huminto si Lorenzo sa harap ni Lorene. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagnanasa ay tila naging bato. Akala ko iba ka. Akala ko naiintindahan mo ang mundo ko. Pero pare-pareho lang pala kayo. Mga taong handang pumatay ng tiwala para sa sariling interes. Iniutos ni Lorenzo sa kanyang mga gwardiya. Dalhin niyo siya sa guest house sa dulo ng mansyon. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas. I-cut off ang lahat ng komunikasyon niya sa labas, kasama ng ospital ng kapatid niya. Hindi. Huwag naman, Lorenzo. Sigaw ni Lorene habang hinihila siya ng mga gwardiya. Diyan ka mag-isip, Lorene. Huling sabi ni Lorenzo bago siya tinalikuran. Diyan mo pagbayaran ng pagtataksil mo. Naiwan si Lorene na nakakulong. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Wala na siyang koneksyon. Wala na siyang magagawa. At higit sa lahat, ang tanging pag-asa ni Miel ay nakasalalay sa isang taong galit na ngayon sa kanya. Ang guest house ay malayo sa pangunahing mansyon. Pinalilibutan ng matataas na bakod at mga gwardyang hindi kumukurap. Para kay Lorene, ang lugar ay hindi lamang kulungan. Ito ay isang puntod ng kanyang mga pangarap. Bawat oras na lumilipas ay parang isang taon. Walang balita tungkol kay Miel, walang tawag, walang mensahe. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkakakulong, pumasok si Manang Rosa upang magdala ng pagkain. Ang mukha nito ay hindi na kasing tigas ng dati. May bakas na ng awa. Iha, kumain ka na muna. Mahinang wika ng matanda. Manang, parang awa niyo na. Kamusta na si Miel? Alam ba niyang wala ako? Natatanggap niya ba ang gamot niya? Sunod-sunod na tanong ni Lorene. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Umiling si Manang Rosa. Hindi ko alam ang nangyayari sa labas, Lorene. Ngunit ang senyor, hindi siya nakakatulog. Lagi siyang nasa study room, nakatingin sa monitor, at hindi humahawak ng kahit anong pagkain. Masakit sa kanya ang ginawa mo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lorene. Napagtanto niya na ang pagtataksil niya ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay paglapastangan sa isang taong nagtakang magbigay sa kanya ng proteksyon. Kahit pa sa paraang marahas, hindi niya ginusto ang maging espiya. Ginusto lang niya mabuhay ang kapatid niya. Kumuha si Lorene ng kapirasong papel at ballpen na itinago niya. Magsusulat siya. Hindi ito liham ng paghingi ng tawad, kundi liham ng katotohanan. Isusulat niya ang lahat, ang pagbabanta ni Victoria, ang kanyang takot at ang kanyang pagsisisi. Hindi ko kailanman inisip na sirain ka, Lorenzo. Ang takot para sa kapatid ko. Ang nagtulak sa akin. Pero ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay dahil sa pagkawala ng tiwala mo. Matapos isulat, tinupi niya ang papel at hinintay pagbabalik ni Manang Rosa. Manang, please, ibigay mo ito kay Lorenzo. Isa lang itong sulat. Wala itong virus. Wala itong panganib. Nag-aalinlangan si Manang Rosa. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang sulat. Samantala, sa loob ng mansyon, si Lorenzo ay nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ng ilaw ng guest house sa malayo. Ang kanyang puso ay nagbabanggaan. Ang galit sa pagtataksil at ang hindi maipaliwanag na pangungulila sa presensya ni Lorene. Nang dumating si Manang Rosa at inaabot ang liham, nanginginig ang mga kamay ni Lorenzo habang binubuksan ito. Sa bawat linya na binabasa niya, unti-unting lumalambot ang matigas niyang ekspresyon. Hindi niya alam kung paniniwalaan ng babaeng nagtaksil sa kanya, ngunit ang bawat salita sa papel ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi nakatulog si Lorenzo. Pagkatapos basahin ang bawat salita sa liham ni Lorene, ang galit na nagbabaga sa kanyang dibdib ay unti-unti napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Napagtanto niyang sa kagustuhan niyang protektahan si Lorene. Nakalimutan niyang siya mismo naging dahilan ng takot nito. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na nakapagpigil si Lorenzo. Naglakad siya palabas ng mansyon, basang-basa ng ulan, patungo sa guest house. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lorene na nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang sarili, na magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang ikot ng mundo. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Lorenzo. Ang boses ay rehistrado sa matinding emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo pinili na magtaksil kaysa pagkatiwalaan ako? Tumayo si Lorene. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
Dahil natakot ako, Lorenzo. Natakot ako na kapag sinabi ko sa'yo, hindi mo ko paniwalaan. O mas malala, na pati si Miel ay madami sa gulo mo. Ang bawat kilos mo ay may banta, may babala. Paano mo gustong paghatiwalaan kita kung ang turing mo sa akin ay ari-arian lang? Lumapit si Lorenzo. Hindi na alintana ang basang damit. Hindi ka ari-arian. Ang totoo, hindi ko alam kung paano magmahal ng hindi ko makontrol. Iyon lang ang alam kong paraan para hindi mawala ang mga taong mahalaga sa akin. Natahimik si Lorin. Mahalaga sa akin? Miel is safe. Pagpapatuloy ni Lorenzo, huminga na malalim. Inilipat ko siya sa pinakamagandang ospital at tinadagdagan ko ang security. Hindi ko hahayaang saktan ka o siya ni Victoria. Bakit? Tanong ni Lorin. Hindi sumagot si Lorenzo. Sa halip, hinila na si Lorin at tiyakap na napakaipit. Ramdam ni Lorin ang pagpintig ng puso ng lalaki. Mabilis, hindi mapakali, at tapat, sa gitna ng ulan at gulo. Doon niya natanto na si Lorenzo ay hindi lamang isang bilyonaryong walang puso. Siya ay isang lalaking durog na takot. Takot lang masaktan muli. Dahil simula noong nakita kita sa coffee shop na yon, pulong ni Lorenzo sa kanyang buhok. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na protektahan ka, hindi bilang assistant, kundi bilang buhay ko. Ang pagkakataong iyon ay ang pagkawasak ng mga pader na itinayo nila sa pagitan ng kanilang mga puso. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang panganib na dala ni Victoria ay naririyan pa rin. Pagkatapos ng gabi iyon sa guest house, nagbago ang dimanika sa pagitan nila. Hindi na ito relasyong ama at alipin. Si Lorin na hindi na nakakulong, ngunit hindi pa rin siya ganap na malaya dahil sa banta ni Victoria. Pagbalik nila sa mansyon, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Lorenzo at Lorin sa study room. Sa pagkakataong ito, magkatapat na silang nakaupo. Hindi na tayo pwedeng magtago. Seryosong sabi ni Lorenzo habang nakatingin sa mga dokumentong hawak niya. Mga ebidensya ng mga iligal na gawain ni Victoria na siya mismo kinala para sa proteksyon ni Lorin. Kung gusto nating maging malaya, kailangan nating tapusin ang laro ni Victoria. Paano? Tanong ni Lorin. Gagamitin natin ang sarili niyang laro laban sa kanya. Sagot ni Lorenzo. Ipakikita natin sa lahat ang tunay na kulay ng kanyang mga negosyo. Pero Lorin, delikado ito. Maaring madami ang mga taong malapit sa akin. Dito nasubok ang paninindigan ni Lorin. Handa na ba siyang lumaban? Tumingin siya sa mga mata ni Lorenzo. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan. Pero ngayon ay nakikita niyang nagmamalasakit sa kanya. Handa na ako, Lorenzo. Desididong sagot ni Lorin. Hindi ko nahahayaan na matakot tayo habang buhay. Isang kasunduan na nabuo. Hindi na sila magtatago. Magiging partner sila sa pagpapabagsak kay Victoria. Sa bawat paglabas nila, ipapakita nila ang isang matatag na unyon. Si Lorenzo ay magsisilbing kalasag. Si Lorin naman ang magiging mata at tainga na maglalantad sa mga lihim ni Victoria. Ngunit ang unang pagsubok ay dumating agad. Isang malaking charity gala ang gaganapin sa katapusan ng linggo, kung saan siguradong dadalo si Victoria. Iyon ang magiging entablado ng kanilang pag-atake. Habang naghahanda, hindi maiwasan ni Lorin na makaramdam ng kaba. Ngunit tuwing lalapit si Lorenzo upang hawakan ang kanyang kamay o ayusin ang kanyang buhok, nawawala ang takot niya. Tandaan mo, Lorin, pulong ni Lorenzo habang nakatingin sila sa refleksyon nila sa salamin. Sa harap ng maraming tao, maaaring magbuka tayo magkaaway o magkatuwang, pero sa loob ng puso ko, ikaw lang ang nananatiling sa akin. Hindi na iyon babala. Iyon ang isang pangako. Ang charity gala ang marangya. Puno ng mga taong ang ngiti ay kasing lamig ng kanilang mga hiyas. Pagpasok nina Lorenzo at Lorin, tumigil ang bulong-bulungan. Si Lorin na nakasuot ng isang midnight blue gown ay kamukha ng isang reyna. Hawak niya ang braso ni Lorenzo na may kumpiyansa. Ramdam ni Lorin ang mga mapanuring tingin ng mga socialite, lalo na ni Victoria na nakatayo sa gitna ng bulwagan, nakasuot ng kulay pulang gown na tila naninigas sa galit. Narito na sila, pulong ni Victoria sa kanyang mga kasabwat habang papalapit sila. Ihanda niyo ang pasabog. Habang naglalakad sa gitna ng mga bisita, nilapitan sila ni Victoria. Lorenzo, darling, napakaganda naman ang iyong alaga ngayong gabi. Pero hindi ba nakakahiya na dalhin siya rito? Lalo na ang buong media ay naghihintay ng balita tungkol sa inyong bankrupt na kumpanya. Tumawa ang mga tao sa paligid. Iyon ang unang tira ni Victoria, ang siraan ng katayuan ng negosyo ni Lorenzo. Ang kumpanya ko ay mas malakas kaysa dati, Victoria. Sagot ni Lorenzo ng mahinahon. At tungkol sa kasama ko, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. Hindi nagpatinag si Victoria. Kinuha niya ang mikropono mula sa bandang nagtatanghal. Dahil nandito na rin lang naman lahat, bakit hindi natin ibunyag ang katotohanan?
Si Lorin Cruz ay hindi lang basta assistant, siya ay isang magnanakaw ng mga sensitibong impormasyon at may hawak akong patunay. Nagkaroon ng gulo. May mga nag-flash na camera. Ipinapakita sa malaking screen ng mga edit na litrato ni Lorin at Victoria noong nagkita sila na tila nagpapalitan sila ng mga stolen files. Lorin, ano ang masasabi mo rito? Tanong ni Victoria habang nakangisi. Dito na dapat kumilos si Lorin. Imbes na matakot, lumapit siya sa mikropono. Hindi siya nanginginig. Sa tulong ng training ni Lorenzo, alam niya na ang katotohanan ng pinakamalakas na sandata. Tama si Victoria, panimula ni Lorin. May mga files akong hawak at ang mga files na yon ay hindi tungkol sa kumpanya ni Lorenzo, kundi tungkol sa mga pekeng donasyon na ginagamit mo para pagtakpan ang iyong money laundering. Tumahimik ang buong bulwagan. Si Victoria ay namatla. Inilabas ni Lorin ang kanyang tablet at ipinasa ang koneksyon sa malaking screen. Ang mga totoong bank records ni Victoria ang lumabas. Sino ang tunay na magnanakaw ngayon? Tanong ni Lorin. Sa harap ng maraming tao, ang katahimikan sa bulwagan ay kasimbigat ng isang bagyo bago dumating ang pagbaha. Ang mga bisitang kanina ay tumatawa hindi makapaniwala sa nakikita sa malaking screen. Ang mga detalyadong transaksyon ni Victoria na nagpapatunay na ang mga charity gala na pinamamahalaan niya ay isa lamang malaking front para sa ilegal na pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Namutla si Victoria, ang kanyang hawak na wine glass ay nanginginig dahilan upang matapon ang laman nito sa kanyang mamahaling gown. Peking ebidensya, gawa-gawa lang yun ng babae yan para iligaw kayo. Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay garalgal sa galit at takot. Sinubukan niyang agawin ang mikropono mula kay Lorin, ngunit mabilis na humarang si Lorenzo. Ang presensya ni Lorenzo ay sapat na para patigilin ang sinuman. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na handang tumupok sa sinumang mangangahas na lumapit kay Lorin. Ang mga dokumentong ito ay naberipika ng mga otoridad Victoria. Wika ni Lorenzo sa isang malamig at automatibong boses na umalingaw-ngaw sa amin. At sa buong bulwagan, ang mga pulis ay nasa labas na. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa amin. Magpaliwanag ka sa batas. Sa loob ng ilang segundo, bumukas ang malalaking pinto ng gala. Pumasok ang mga opisyal na pulisya. Ang mga kamera ay hindi huminto sa pag-flash. Kinukunan ang pagkadakip sa socialite na akala ng lahat ay untouchable. Habang hinihila siya palayo, pilit na tumitingin si Victoria kay Lorin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sumpa. Hindi pa ito tapos, Lorin. Sisirain kita. Sigaw ni Victoria bago tuloy ang ilabas sa mga pulis. Pagkaalis ni Victoria, tila gumuho lahat ng tensyon sa paligid. Ang mga negosyante ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay lumapit kay Lorenzo upang humingi ng paumanhin o makipagkamay. Napagtanto niyang mas mainam na matatili sa panig ng bilyonaryo. Huminga na malalim si Lorin. Ang bigat na ilang linggo niyang pasan ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Lorenzo na ngayon ay nakatingin din sa kanya na may halong pagmamalaki at paghanga. Ginawa mo ito, pulong ni Lorenzo. Hinawakan ang kamay ni Lorin sa harap ng maraming tao. Hindi mo lang ako pinrotektahan, Lorin. Ipinakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Ngumiti si Lorin, isang tunay at matamis na ngiti na hindi niya akalaing magagawa niya sa isang mundong punong-puno ng mga taong mapanghusga. Ginawa ko ito dahil hindi na ako takot. Dahil alam kong hindi mo ako hahayaang mahulog. Ang gabi na dapat sana ay maging gabi ng pagkawasak nila ay nauwi sa gabi ng kanilang tagumpay. Ang pagbagsak ni Victoria ay nagdulot ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit ang mundo ni na Lorenzo at Lorin ay hindi agad naging madali. Ang mga business partner na dati ay takot kay Victoria ay nagsimula maghanap ng butas sa pagkatao ni Lorin. Ang dating waitress na naging partner na isang bilyonaryo ay naging usap-usapan sa mga pahayagan at social media. Sa kabila ng ingay ng mundo, ang mansyon ay naging mas tahimik. Ngunit ang kapayapaan ay may kaakibat na tanong. Ano ang susunod? Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, huminto si Lorenzo. Tinignan niya mga bituin na tila may malalim na iniisip. Lorin, tawag niya. Ngayon wala na si Victoria. Wala na ring hadlang sa atin. Pero napagtanto ko, ang buhay na ibinigay ko sa iyo, ang buhay na ginagalawan ko, ito ay puno ng mga taong gustong kumuha ng kung ano ang mayroon ako. Hinawakan ni Lorin ang kamay ni Lorenzo. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo, Lorenzo. Ang kailangan ko lang ay ang taong nasa harap ko ngayon. Pero kailangan mo maging handa. Seryosong sagot ni Lorenzo. Ang nakaraan ko ay hindi malinis. May mga tao pa rin naghihintay na bumagsak ako dahil sa mga desisyong ginawa ko bago kita nakilala. Hindi ko na gustong madamay ka. Biglang tumunog ang telepono ni Lorenzo. Isang tawag mula sa kanyang head of security. Ang kanyang wakay biglang tumigas.
May problema ba? Tanong ni Lorraine. Ang mga asset ni Victoria. May mga naiwan siyang tao na hindi pa tapos ang laban. Tugon ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mapanganib at seryoso. Hindi sila susugod sa akin dahil alam nilang hindi nila ako kaya. Ang punteriya nila ay ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Napasinghap si Lorraine. Si Miel. Tumango si Lorenzo. Kailangan nating ilikas si Miel ngayon din. Sa gitna ng gabi, nagkaroon ng matinding tensyon. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya. Napagtanto ni Lorraine na kahit gaano nila subukan maging malaya ang kanilang mga nakaraan at ang kanilang mga desisyon ay hindi laging may kakakaibat na responsibilidad. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang laban para sa kanilang kinabukasan. Ang paglilikas kay Miel ay naging isang maingat na operasyon. Siniguro ni Lorenzo na hindi man lang makakaamoy ang mga kalaban sa bawat galaw nila. Ngunit habang nasa biyahe patungo sa isang ligtas na safe house sa labas ng lungsod, isang itim na van ang biglang sumulpot at pilit silang kinabig sa kalsada. Kumapit si Lorraine. Kumapit kayo! Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang iniiwasan ang banggaan. Ang mga gwardiya ni Lorenzo ay mabilis na kapagpalitan ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Lorraine ang matinding takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa kapatid na nasa kabilang sasakyan. Lorenzo, si Miel! Sigaw ni Lorraine. Manatili ka rito, utos ni Lorenzo. Ngunit hindi nakinig si Lorraine. Nang huminto ang sasakyan sa gilid ng isang bangin, mabilis siyang lumabas at tumakbo patungo sa sasakyan ni Miel. Ang mga tauhan ni Victoria ay pilit na binubuksan ang pinto ng van. Sa isang iglap, nakita ni Lorraine ang isang lalaki may hawak na baril na nakatutok sa pinto kung nasaan si Miel. Walang pag-aalinlangan, gumanti si Lorraine ng isang mabigat na metal na bagay na napulot niya sa daan at ipinukol ito sa kamay ng lalaki. Nagulat ang lalaki at nabitawan ng baril. Sa pagkakataong ito, mabilis na lumapit si Lorenzo at tinalo ang mga natitirang kalaban gamit ang isang bilis at bagsik na hindi pa nakikita ni Lorraine. Matapos ang maikling kwentro, tumahimik ang paligid. Humingal ang lahat. Lumapit si Lorenzo kay Lorraine. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sabi ko sa iyo, manatili ka sa loob. Galit na sabi ni Lorenzo, ngunit niyakap niya si Lorraine ng napakahigpit. Hindi ko hahayaang saktan nila ang kapatid ko. Sagot ni Lorraine. Habang umiiyak, tiningnan sila ng mga tauhan ni Lorenzo na may pagkamangha. Nakita nila ang isang bilyonaryong handang mamatay para sa isang babaeng hindi natakot pumatay para sa kanyang pamilya. Tapos na ang lahat. Bulong ni Lorenzo sa mga tauhan niya. Siguraduhin ninyong walang kahit isang aninon ni Victoria makakalapit sa pamilyang ito. Sa gabing iyon, hindi lamang ang kalaban ang natalo. Ang kanilang huling harang ay tuluyan ng gumuho. Ang ruthless billionaire at ang ordinaryong waitress ay naging isang puwersa na hindi na kayang paghiwalayin ng kahit sino. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa kalsada. Ang malagim na nakaraan ay tila unti-unti nang nilalamon ng lumilipas na panahon. Sa loob ng mansyon, hindi na nararamdaman ng lamig at takot. Napalitan na ito ng init ng pagkakaunawaan at pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, huminto si Lorenzo at inabot ng isang maliit na sobre kay Lorraine. Ano ito? Tanong ni Lorraine habang binubuksan ng sobre. Mga dokumento para sa pag-aari ng coffee shop kung saan nagtatrabaho ka noon. Sagot ni Lorenzo. Hindi na ito pagmamayari ng mga taong nang-aabuso sa'yo. Sa'yo na ito ngayon. Maaari mo itong patakbuhin ayon sa gusto mo o ibenta o gawing pundasyon para sa mga taong kailangan ng tulong. Natigilan si Lorraine. Bakit mo ginagawa ito? Dahil gusto ko makita ka na malaya. Wika ni Lorenzo, di mo na kailangan maging assistant ko habang buhay. Gusto kong piliin mo ko dahil gusto mo. Hindi dahil kailangan mo ng proteksyon o dahil sa kontratang pinirmahan natin noon. Ang kontratang iyon, sinunog ko na noong nakaraang buwan. Ramdam ni Lorraine ang pagpintig ng kanyang puso. Ang lalaking dati ay nagdikta na lahat ng galaw niya. Ngayon ay binibigyan siya ng buong kalayaan. Napag-isipan ko rin. Lorraine, pagpapatuloy ni Lorenzo, humaharap sa kanya ng seryoso. Hindi ko na gustong maging bilyonaryo na puro trabaho ang inaatupag. Gusto ko magkaroon ng oras para sa iyo, para kay Miel, at para sa atin. Pinag-uusapan na namin ng board ang pag-retire ko sa posisyon ko bilang CEO sa susunod na taon. Napaiyak si Lorraine sa tawa. Hindi na niya akalaing ang isang ruthless billionaire ay magagawang isuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan para lamang sa isang simpleng buhay kasama siya. Wala na mga patakaran, Lorraine. Pagtatapos ni Lorenzo, ang tanging patakaran na lang na natitira ay ang pagmamahalan natin. Tinignan ni Lorraine ang paligid. Ang hardin na dati ay mukhang kulungan, ngayon ay mukhang tahanan.
Napagtanto niya na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa labas ng mansyon, kundi sa loob ng puso ng taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay muli. Ang araw na kasal ay hindi ginanap sa isang magarbo at nakakapagod na hotel. Sa halip pinili ni na Lorenzo at Lorena ang isang maliit at simpleng kapilya sa probinsya, sa tabi ng dagat, ang lugar kung saan una natagpuan si Lorenzo ang tunay na kapayapaan sa piling ni Lorene. Hindi na si Lorenzo ang ruthless billionaire na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata na dati ay laging mapang-insulto at matalim ay puno na ngayon ng luha ng kagalakan habang pinapanood si Lorene na naglalakad sa aisle. Si Lorene, sa kanyang simpleng puting bestida, ay hindi na ang natatakot na waitress. Siya ay isang babae may tiwala sa sarili, puno ng pagmamahal at handang harapin ang anumang bukas. Nang magharap sila sa harap ng altar, hindi na kailangan ng anumang kontrata. Ang mga salitang binitiwan nila ay mas matimbang sa anumang pirma sa papel. Lorene, simula ni Lorenzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang kahinaan, kundi ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Hindi kita pagmamayari. Ikaw ay akin at ako ay sayo. Sa malayang pagpili nating dalawa. Lorenzo, sagot ni Lorene, tinanggap mo ang lahat ng aking kakulangan, ang aking takot at ang aking pagkakamali. Dahil sayo, hindi na lang ako basta nabubuhay. Dahil sayo, natutunan ko ng tunay na mabuhay. Pagkatapos ng seremonya, sa paglabas nila ng kapilya, sinalubong sila ng liwanag ng papalubog na araw. Doon, sa harapan ng kanilang malalapit na kaibigan at ang kapatid ni Lorene na si Miel, na ngayon malusog na at nakangiti, muling bumulong si Lorenzo sa tainga ni Lorene. Akin ka, at akin ka lang. Ngunit sa pagkakataong ito, walang babala sa kanyang tinig. Ang bawat salita ay puno ng lambing, pangako, at pagmamahal na walang hanggan. Hindi na ito isang tanikala, ito ay isang sumpa ng katapatan. Tumalikod sila sa mundo ng gulo, kapangyarihan at panganib. Habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan, ang bawat yabag nila sa buhangin ay nag-iiwan ng bakas ng isang bagong simula. Ang ruthless billionaire ay nag-iisang lalaking may tahanan at ang ordinaryong babae ay naging reyna ng sarili niyang kwento. Sa ilalim ng kalangitan na nagsisimula ng makulay na ginto, naghalikan ng dalawa. Isang halik na sumasalamin sa kanilang masayang pagwawakas at sa simula ng isang buhay na tunay nilang pagmamay-ari.